Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, we have said it before and we will say it again. BBM expects us to believe that Yusek Olaybar and Secretary Mina were running a scam operation right under his powdered nose. Doon ako natawa siya, right on his powdered nose. May pulbos daw dito eh. Now, Saldico gives dimension to that kwento by providing the details that point to BBM himself. Abogada itong nagsabi nito. Hindi ka magiging abogada pag hindi ka marunong tumingin sa mga anggulo, sa mga basta matatalim ang utak ng mga lawyers. So nung hindi pa nagsasalita si Saldico, parang pinapalabas ng Pangulo na wala akong kinalaman dyan. Ako ang nag-expose ng katiwalian. Hindi ko alam bakit nangyari. Ganon siya. Bakit tayo nagkaganito? Sabi ng Claire, pasalamatan natin ang Pangulo. Dahil siya ang may pinakamatinding pagnanais na matigil ang korupsyon. Ito ngayon, nagsalita si Saldico. Ano na ngayon? Kaya malala ko yung statement ni former Congressman Mike Defensor. How can we resolve this problem on corruption if the President himself is the mastermind? Ito na ngayon yung sinasabi ni Attorney Trixie Angeles na now Saldico gives dimension to that kwento. Ano yung kwento? Yung walang kinalaman ng Pangulo. Na sina Secretary Pangandaman lang, mga Yusek lang ang gumagalaw on their own. By providing the details to point to BBM himself. Kanina, nireview ko yung listahan ng top 51 government officials na nangungurakot sa kaban ng taong bayan. Nilabas yun ni Saldico and hindi siya santo Yung mga kakamping, mga loyalist kasi, binabatikos tayo mga DDS na ginagawa na daw nating hero si Saldico. Hindi. Hindi siya hero. Kasi may kasalanan din siya. Kaya nga inilagay niya sa 51 corrupt official, number 7 siya. Sino yung 6 na nasa taas niya? Yung ma-remember ko lang nandyan si BBM, nandyan si First Lady, nandyan si Martin Romualdez, nandyan si Sandro Marcos. So, 2 na lang. Kalimutan ko na sino yung 2 bago siya na number 7. And common sense dictates, analysis, opinion ko lang na most likely totoo yung sinasabi niya, yung ranking of corrupt officials. Imposibleng magawa itong mga corruption na ito, lalo na si Saldico on his own. Appropriations Committee chair lang siya Pag ang Speaker of the House ayaw niya ng kalokohan, walang magagawa yung committee chairman. Ano lang yun?
Kung ang presidente ayaw niya ng kalokohan, walang magagawa ang mga speaker o ano dyan. Ganon lang yun. So, it boils down to leadership. Or, pwede rin na ayaw ng Pangulo talaga. Ayaw niya. Yeah, pwede rin yun. Malinis siya. Kaya lang, dahil sa napakahina niya, ano bang word ni Professor Winnie Munsod, ang presidente daw nagmumukhang inefficient and stupid. Kung totoo na wala siyang kinalaman kasi dinidepensahan siya ni Senator Lacson eh. Yung 100 billion na budget insertion na nilabas ni Saldico na resibo is totoo, kailang walang kinalaman ang Pangulo. Dahil ang tumanggap ng kickback, 25 billion, ay si Pangandaman lang at Bersamin. Malinis ang Pangulo. Ano? Nag-react si Professor Munsod na, unbelievable. You are making the president look very inefficient and stupid. O baka nga naman totoong very stupid siya and inefficient. Kaya ito na nga yung statement ni Attorney Trixie na BBM expects us to believe that Yusek Olaibar and Sek Mina were running a scam off right under his powdered nose. wala siyang kaalam-alam sa pangyayari. Bakit tayo nagkakaganito? Na naman. Anong silbi yung, if I'm not mistaken, 4 billion pesos confidential funds na hawak niya? Saan niya ginagamit nun? Na mismo sa kanyang palibot, nangyayari na yung bilyones o trillions na daw eh. Sabi ni former DBM Secretary Butch Abad, mula 2023, 2024, and 2025, aabot na halos 2 billion na ang nakukulimbat na iba budget insertion. Hindi alam ng Pangulo? Anong silbi ng kanyang confidential intelligence fund? Okay? So again, hindi ko ina-idol o ginagawang hero si Saldico. May kasalanan pa rin siya, dapat siyang managot, dapat siyang makulong. Kaya lang, nagpapasalamat ako at nagsasabi na siya kung ano yung sa kanyang kaalaman ay ang katotohanan. Sana marami pa siyang ibubulgar. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna si kuya nga mag-atop sa iyang balay, matagaan og yero. O, abot na gid si kuya sa iyang balay. So, mo ni ang balay ni kuya nga iyang lisdan og yero. O mo ni ang nadaot na nga mga yero ni kuya. So ilisana na gyud. So guba na gid ang balay ni kuya og gid nga daan na kay niya ang yero. So luoy gid kay kaymta ni kuya kay kung ulan dili na gid siya maka kaya sa iyang abuan kay tuwa na kaayo sa iyang balay. Pila na ni katuig kuya ang imong balay nga nainani na nga nanay mga buslot og tulo na kayo kung uulan. Unom na ni katuig pero daan niya sin ba? Mga taanab. So unom na katuig. So na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa kay anak. So si kuya walay anak. So unom na katuig ang iyang balay so inani na busa pulihan na og yero. So natagaan man kag yero kuya makaatop na ka karon. Makatop na kay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtabang.